Praise Jesus. Praise Jesus. Efeso 5:21. Masakot kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Sa mag-asawang tao po, dapat nagpapasakot sa isa't isa, nagtutulungan, nagmamahalan, nagre-respetuhan sa isa't isa. Dapat daw po mag-asawa handang magpasakot sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi pinaiiral ang pride, hindi pinaiiral kung sino kumikita ng mas malaki, kundi nagre-respetuhan, naggagalangan, nagmamahalan. Dapat ang mag-asawa. Ang sabi sa 22, mga babae, masakot kayo sa sarili niyong asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. Mga babae, dapat daw po kayo magpasakot sa mga asawang lalaki. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ng Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Sa mag-asawa daw po, ang dapat ang babae ang unang nagpapasakot sa kanyang asawang lalaki kung paano daw sa Kristo inalintulan sa lalaki na siyang ulo ng kanyang iglesia. Gayun din daw po ang babae dapat magpasakot sa kanyang asawang lalaki. E paano naman yun, Brad, kapag pasawa yung aking asawang lalaki? Kapatid, pasakot ka pa rin. As long as hindi masama pinapagawa sa iyo, magpasakot ka pa rin, sapagkat doble ang pagpapala mo sa Panginoon. Kagaya po sa aming mag-asawa, ako po ay unang pasaway sa aking asawang babae. Subalit ang asawang babae ay naging mapagpasakot pa rin sa akin sa kapila ng pagiging pasaway ko. At dahil doon isang araw hindi po ako ng Panginoon at nakakilala ko sa Panginoon. Kung yung asawa kong babae hindi naging mapagpasakot sa akin sa kabila ng aking pagiging pasaway, malamang sa hindi, wala pa ako sa Panginoon. Kaya po mga babae, pasakot pa rin kayo sa inyong mga asawang lalaki, ipag-pray niyo po sila. Ang asawang babae na nagpapasakot sa lalaki ay parang nagpapasakot kay Kristo. Kung paano si Kristo ang ulo ng Iglesia, gayon din ang mga lalaki ang ulo ng mga tahanan. Ang dapat pamuno sa bawat tahanan. Kung paano nasasakot ni Kristo ang Iglesia, kaya hindi naman ang mga babae ay dapat pasakot ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga asawang babae, mga nanay, masakot daw po kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kung paano daw po ang Iglesia nagpapasakot kay Kristo o ang Church nagpapasakot kay Kristo,
Ganyan daw po, ang mga babae dapat pasakot sa kanya-kanyang mga asawang lalaki. Sabi sa verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Mga tatay, mahalin daw po ninyo, mahalin daw po natin ang ating mga asawang babae. Kung paano si Kristo minahal ang kanyang Iglesia, kaya hindi daw po mga lalaki mahalin ang kanilang mga asawang babae. Mga kalalakihan, tigilan na natin yung ating mga bisyo, alak, sugan, babae, droga. Wala po mangyayari sa buhay natin dyan. Kaya nga po mga lalaki, dapat tanggapin si Jesus sa kanilang mga buhay upang mabago sila ni Jesus, upang tayo po ay maging matatag na haligi ng ating mga tahanan, upang ang ating mga asawang babae hindi na tayo mahihirapang sundin, hindi na tayo mahihirapang magpasakop ang ating mga asawang babae. Mga kalalakihan, kung paano daw si Kristo minahal ang kanyang Iglesia, kaya hindi daw po tayo mahalin natin ang ating asawang babae, ang ating mga asawa. Kapatid, ang isang palatandaan na mahal mo ang asawa mo kapag ang lalaki pinapasok niya si Kristo sa buhay niya. Ang mga lalaki na si Jesus ay tinanggap nila bilang Panginoon at tagapagligtas, ang mga tatay ngayon ay tutulungan ng Panginoon makalaya sa mga bisyo ng alak, ng sugal, ng babae, ng sigarilyo, ng droga, at ng kung ano-ano pang kasalanan. Sabi sa Efesos 5:26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Mga kalalakihan, ang sabi ng salita ng Diyos, mahalin natin ang ating mga asawa kung paano si Kristo minahal ang kanyang Iglesia at ibinuwis niya ang buhay niya alang-alang sa kanyang Iglesia. Gayun din daw po tayong mga tatay, tayong mga husband, ibuwis daw natin ang buhay natin alang-alang sa ating mga asawa, alang-alang sa ating mga anak. Mga kapatid, hindi na po ako magtatagal sapagkat ang Panginoon
Ang tangi ko lang masasabi sa inyo, ang Panginoon ay papasukin nyo sa inyong mga tahanan. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ako po ay mananalangin na. Sabihin mo natin, Panginoon, patawarin mo po ako ng isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Magmula sa araw na ito, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin at sa aking pamilya. Salamat, Panginoon, ako iyong pinatawan, ako iyong niligtas, ako iyong nilinis, at isinulat na aking pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw na po bahala sa akin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Panginoon, lahat po ng tumanggap sa iyo, alalayan mo po sila, samahan mo po sila, magmula sa araw na ito, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sila na mga hindi pa tumanggap, Panginoon, magrema, maglogo sa iyong mga salita sa kanilang mga buhay. At kausapin mo sila, Panginoon, upang papasukin ka rin nila sa kanilang mga buhay. At itakwin nila ang diablo sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Amen.